Ngayon, ang una nating sasagutin yung Marcos 7:15. Ay, tanong ni Sir. 7:15. Oh. Okay, 7. Marcos 7:15. Yun ang una 7. nating sasagutin. Yung tanong ni Sister Eva. Ganito ang sabi, no? Sister Eva, basahin ko lang, ano? walang anumang nasa Sabi dito, walang anumang, sige, basa. Walang anumang nasa labas ng tao na pumapasok sa kanya ay nakapagpaparumi sa kanya, kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa tao. Bagay. So, ang, Wala raw nasa labas ng tao ang kung pagpasok sa kanya ay nakakapagparumi, kundi yung lumalabas. Ano ba ang ibig sabihin ng ganre? so, ganito pala yan, Sister Eva, no? Sagutin natin to. Yung pangungusap na walang anumang. So, lumalabas na pwede palang kainin. O, diba? Ano muna tayo? Mag-pray muna tayo para Oh, sige, pagkain. oh. Sige, pray muna para sa pagkain. Maraming pong salamat, Amang Banal, sa mga pagkain sa aming hapag. Ito po'y bendisyon, maging kalakasan ng aming pisikal na katawan at pagpalaing dinawa na ganda. Salamat sa pagtuon, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Then, so, habang kumakain, sumasagot tayo, no? May pansit pa Pwede na kumain. Sige. Pwede na. Uwi ko na tayo, dahil wala tayong juice. Sige. Sige. Ay, maganda yan. Sige, sagutin mo bro. Sige, ganito pala yan. Ang katwiran nila, halimbawa, yung baboy. Hindi pwedeng kainin yung baboy kasi anuman eh. Pag sinabing anuman, ay kahit ano. Kahit Kasi ano. walang anumang nasa labas na tao, yung hotdog na baboy, hotdog na, ano ba tawag? Frankfurt ba tawag? Frankfurter. Oh, No? yung palang yung nakita ko Di. yung pag-manufacture ng hotdog. Yung pala yung mga buto-buto ng baboy at manok at baka na pinagsama-sama at saka yung mga tira-tirang Huwag ka na mamaya ka na magkwento dyan. Hindi pa nga ako kumakain eh. Sorry. Tuloy tayo. O, sige, tuloy. So, pray na muna. Kakain. Tapos na. Tapos na. You're not paying attention. Wait lang po. Sorry. Sige, tuloy na tayo, no? Tagalog. So, para sa kanila, yung salitang walang anuman, Sister Eva, Makinig. pwede raw kainin, Sister Eva, dahil yung nga salitang anumang. Ganito mga kapatid, ano, Sister Winnie, ano, hindi porke may nabasa kang anumang, pwede na. Pwede na lahat. So, bigyan natin sa example, sampulan natin. Ito may mababasa tayong anuman. Juan chapter 14, verse 13 at saka verse 14. Ganito ang sabi. Ano? 14? Juan chapter 14, verse 13 at saka verse 14. Anuman din to, yung salitang anuman. Basa. Sige. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. 14. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko ay gagawin ko. Oh. Paano yan, Sister Eva? Kasi anuman, di ba? Panginoon, ito yung panalangin mo. Anuman, Panginoon, gusto kong nakawin yung laptop ni Brother Jun. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Ang ibig sabihin pala ditong anuman, anumang mabubuting bagay. Pero wala ka nabasang mabubuting bagay. Di ba? Pero ang pinupunto dito na anumang mabubuting bagay. Mabuting bagay ba yung ipag-pray mo yung laptop ng kapitbahay mo, nananakawin mo? Hindi mabuting bagay yon. So, mali yon. Kaya, hindi porke may nabasa ka lang anuman, kahit ano na, pwede mo nang gawin. O ganun din itong 7:15 ng Marcos. Nang ibig sabihin, walang anumang. Ang puntos is, walang anumang mabubuting bagay o pagkain. Walang anumang pagkain na nasa labas at pagka pumasok ay pwede na ninyong kanin. Yung palang pinupunto Pero doon. anong original translation niya? Diyan Sa Greek. 7. Basahin natin sa Greek. Original translation nito sa Greek ay ganito ang sabi. Mark 7:15. Ito ang sabi, ano? Sa Mark chapter 7, Mark chapter 7 verse 15.
Ganito ang sabi, ano? Udin, Kasi sa opisina. anumang. Ba't may Odin? Dali ah. Anumang. Kasi di ba sa direct translation, ano, yung, ano to Kuya Jun, yung bromata sa katarton. Ang Yung bromata, bromata, pwedeng pagkain yon. yung bromata, pagkain yan. Ang akatarton, karumal-dumal. Katarton, karumal-dumal siya. Tapos, pero kaya dito sa ano sa yung koinos, 715 Ano siya? Anuman. Anuman siya. Ah, Ang pinupuntos doon na anumang ay walang iba kundi anumang pagkain na pumapasok sa bibig. Kasi hindi naman pwedeng sabihin ng Diyos na anumang bagay kasama doon yung karumal-dumal. Hindi ganun. Ang pinupunto talaga doon ay pagkain ang pinupunto doon. Anumang bromata. Yun yung pinupunto talaga doon. Anumang food. Yung food na yon, mababasa natin sa Greek ay bromata. Bromata. Yun ang mababasa natin. Hindi naman nakasulat diyan na akatarton. Hindi naman nakasulat akatarton. Ang pinupunto kasi dito kasi ang audience ditong sinasabihan, walang pinag-uusapan ditong maruming pagkain. Yung Kasi- Odin, anything sa English or anuman sa Tagalog. Odin, Greek word. English, anything. Tagalog, anuman. Mamaya, iba pa paliwanag ni Brother Alex, yung karugtong ng pinakabuod ng paliwanag ng tanong ni Sister Oo. Eva. Yun, yung sa anuman. Yun yung sa anuman. Pero yung kabuuan, hindi pa yun pinakatotally ang sagot. Hindi pa yun ang pinaka... Pero brother, basahin mo yung sa Matthew 15:11. 15:11? Oo. Matthew 15:11. Yun din yun eh. Yun. Oo, pero iba yung Yung wala sa- siyang nakalagay. Sa kwan naman yun eh. Anuman. So hindi 15:11? hindi naghugas ng kwan yun eh. 15:11? Oo. Oh. Hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa Parehas bibig lang yun ang din. nagpaparumi. Ang ibig sabihin hindi ang pumapasok, yung hindi ang pumapasok, yung word na pumapasok, walang iba kundi pagkain. Pagkain. Hindi kasama dun yung akatarton. Hindi. Hindi kasama dun yung baboy. Hindi kasama dun yung Oo. Kaya importante yung salin eh. Ang tanong ang ini-emphasize kasi dito sister, ang nagpaparumi. Ano ba yung nagpaparumi sa pag-usapan na namin kanina. Oh. Inisa-isa ko na. Actually, hindi naman talaga ang nagpaparumi dito yung pagkain. Sige, bro. Kasi ang title, ano ba yung nagpaparumi? Ang sabi doon sa pahapyaw, yung lumalabas. Yung lumalabas. Kasi galing sa puso yun. Ano ba yung lumalabas sa ating bibig? Yung sample, panlalait, pagmumura, pang-alipusta. Yun ang nagpaparumi sa kagaya ko sa paningin ng Diyos. Kaya sinabi ni Kristo na hindi yung pumapasok. Kasi yung pumapasok, inimpasay sa Old Testament pa na yung mga tamang pagkain. Ang problema sa mga ibang grupo ngayon, yung mga karumal-dumal, isinali na nila dahil Sinama na. doon sa salitang anuman. Na previously, sinabi na ng Diyos, ito yung pwede, ito yung hindi. Oh, di ba? Sa kini-question naman ng pariseo doon yung hindi paghugas ng kamay. Yan. Di ba? Doon sa 15, pag inumpisa namin yun sa ano, bakit yung mga alagad mo kumain ng hindi naghugas? naghugas ng- oh. Ayon sa mga tuntunin. Yung orasyon di ba? pa na ano. Yung orasyon mga na kautusan hugas. ng tao noon, yung mga minanang turo. Di ba? Hindi naman yung about doon sa Ay, pinaliwanag ni Kristo na nililinis niya ito. Sino maglinis? Hindi si Kristo. Yung Siya yung kumain. nagsasalita eh. Halimbawa ako kumain ito, pinapay, kinain ko. Sa tuntunin ng mga minanang turo, marumi. O, granting na may dumi, may alikabok, o marumi yung kamay ko, ang sabi ni Kristo, nililinis niya ito. Bakit? Dumadaan ito sa daanan ng dumi. Sa ganitong paraan, yan. Basahin natin mamaya. Nagsiya lang. Yun ang ibig sabihin ng kung ano ang nagpaparumi. Hindi ko mo sinabing Hindi tungkol sa pagkain anuman. talaga. Oo. Kagaya sa Timoteo 4, nililinis ito ng panalangin. O sakyan natin. Yung bubuwit tayo binawal, yung ipis, panalangin na natin. Kaya mong kainin, malinis. No, yung kasi, hindi nila naiintindihan na ang audience dito
Walang Mga kumakain ditong karumalduman. Mga Hudyo yan. Mga Hudyo ito. Kaya nami-misinterpret kasi karamihan. Masintabi sa mga kapatid na kasi galing na ako sa born again. Sa born again kasi yan ang katwiran nila. Nilinis na ng Diyos yan. Sa pag pinagdasal mo. Oh. Sa Timoteo, pag pinanalanginan mo yan, basta yan sa Timoteo. Ganun ang interpretasyon nila. Kasi bakit? Tinatamaan sila rito. Yung verse din na paliwanag. Ano yun, brother yung Timoteo? Basahin natin. Timothy, ano? First Timothy o second? Chapter... Timothy first? Hindi pa, sinabi. Yung Maya na kahayag na. Sa unang Wala Timoteo kasing laman, 4, no? First Timothy, first singit ito habang wala pa siya, Brother Alex. 4. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang dapat tanggihan kung tinatanggap ito na may pagpapasalamat sapagkat ito ay pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Kita mo? First Timothy. Controversial ito, 4:4. Controversial itong talatang ito mga kapatid kasi ginagamit ito ng ibang pananampalataya. Kayo lang yan eh. Panalanginan. Nililinis yan, pinababanal yan sa pamamagitan ng panalangin. Lahat daw eh. O yung creature. Lahat. Sige nga, panalanginan nga natin yung uod. 1 Timothy 4, ano? 4:4. Ang pinakamaganda, umpisahan mo sa 1 hanggang 5. Maliliwanagan mo yan. Hindi dito ang audience. At saka prior to that, sinabi ko na sinabi na ng Diyos kung ano yung bawal at saka yung hindi. At ang kaharap niya rito, lalo na yung mga Pariseo at Skriba, dalubhasa sa kautusan yun. Pati nga yung paghugas na minanang turo, sinita nila eh. Di ba? Gaano pa kaya ito? Kaya, hindi pwedeng yung baboy panalanginan, pwede na. Magiging ko na yun, baka. Walang ganun. Sapagkat ang bawat nilalang daw, itong na, ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang dapat tanggihan. Yan ang kinuhaan nila ng Pero ano na dito, hintil ba to? Ang Tungkol sa hintil ba to? yung mga ito kasi may mga tumalikod dito. Yung mga tumalikod. Ayan na. Hindi lang naman pati pinatungkulan. Kaya nabanggit din dito yung anuman sa Timoteo. Anumang. Ang lahat ng ginawa ng Diyos. Kaya Ngayon, aware tayo. ngayon tuloy pa tayo, no? Sabi sa 19, verse 19. Verse 19 ng Marcos 7:19. sa Marcos 7:19, maganda ito. Eto kapatid, karugtong ng tanong mo. Yung interpretasyon. Sapagkat hindi ito po, ito yung sinasabi kong papaliwanag ni brother. Bro. 7:19 ng Marcos. Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y nililinis niya lahat ng pagkain. Yun. Sabi nila, nilinis na daw ni Jesus ang pagkain. Mababasa mo nga yan sa Magandang Balita. Magandang Biblia. balita. O sa New International Version. Pero dito sa Pero dito, Biblia, Iba. Sa amplified pa, digestive system yung Hindi na- Mas specific dun. ang mas specific yung amplified. Amplified Bible. Amplified Bible. Basta kasi may nabasang nilinis. So, ang Si katwiran Kristo nila, daw naglinis. Sister Eva, nilinis na daw ni Jesus ang baboy. Yan talaga. Totoo Yan naman talaga talaga. ang katwiran nila. Yan talaga na nilinis na ang talata, ito nga 7:19. Nilinis na raw kaya pwede na siyang kainin. Ngayon, kung titingnan natin, meron kasing dalawang klaseng Bible eh. Literal translation at saka paraphrase translation. Pag sinabing paraphrase translation, ang ibig sabihin nito mga kapatid, kung ano yung pagkaunawa ng translator, yun yung isusulat niya. Paraphrase, ibig sabihin nagpa-paraphrase siya, nagpapakahulugan siya. Sa Tagalog, ipapakahulugan niya, ipaparaphrase niya. Kaya, yung 7:19, pag binasa mo sa paraphrase translation tulad ng New International Version
ng Amplified. Sa Amplified wala, no? Sa Magandang Balita Biblia version, ang mababasa mo, nilinis na ni Jesus ang mga pagkain. Ang lahat daw Yan ng ang mga pagkain. Question. Nilinis na ni Jesus. Ngayon, pag sinabi namang literal translation, kung ano yung nasa original na salita, hindi babaguhin yun, yung pa rin yun. Tagalogin lang. Ito, literal translation to. Ang tawag sa Bible na ito. Yung King James Version, literal translation yan. At saka Brad, yung sinasabi dito, sige, pagbigyan natin, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Mamaya, ating ano. Di ba? Ang sabi, nililinis lahat. Bakit? Yung mga pinagbawal ba ng Diyos na pagkain? Na kinakain ng tao, pagkain ba yun? Hindi yung kasali rito. Yan na nga. Di ba? Question. Okay, may Question. Ako po. yes, boss. Kasi diba, bakit nila sinasabing nililis? From the creation, naka-describe na dun, sa New Old Testament, naka-describe na dun kung ano yung bawal ka. Yun na nga sabi. Bakit? Paano nila nasabi na nilinis na, from the beginning, nandun na yun. So, Dahil dito sa talatang From the beginning, meron ng malinis. Oo. Meron ng In-emphasize na From the lang beginning, yun. di ba nabasa? Oo. Inimpasa, kaya lang, dahil dito sa mga talatang to na may-misinterpret sila dahil ginagawa kasi nila yon, ito, dinajustify nila na ito raw ang proof ng Diyos na nilinis na. Sabi nila. Sabi nila. Pero, Teka lang po. Kasi yung boss ko, ang sabi niya, ang lahat daw ng mga pagkain, ang sinabi daw ni Pablo, lahat daw ng mga pagkain ay nilinis na ng Diyos. Lahat ng mga pagkain. Bakit daw hindi po tayo kumakain ng pork? Ayun na ngayon. Kaya- Pinaliwanag na nga niya eh. Pinaliwanag na nga niya eh. Kaya nga sabi ko, mula kaya sa simula, may marumi, may malinis. pero sister doon sa sinabi ng boss mo na Yung- lahat ng pagkain nilinis na. Sa totoo lang, hindi naman dapat, ang literal na dapat tawagin linisin, kung lulutuin natin yung isda na may kaliskis at palikpik, hindi na kailangang linisin, malinis naman talaga yung sinabi ng Panginoon. At saka yung baboy na sinasabi mo, hindi naman pagkain yun. Yun na nga eh. Yung sinabi ng boss mo, yan yung sa 750 ng Acts. Mamaya pupunta tayo dyan. Dahan-dahanin mo lang natin. No? Hindi kasi doon Dito sa muna tayo. talata, hindi naman lahat ang sinabi na nilinis yung pagkain. Ang ano doon, tanggapin. Pero, ang kailangan doon maging malinaw, yung salitang pagkain. Hindi naman Kasi, pagkain. ano ba ang tinutukoy na yung tatanggapin doon? Kasi sa New Testament, di ba, sa backward natin pag-aaral, ang pagkain sa kanila, yung nakakain talaga. Yung hindi pagkain, hindi talaga pagkain. Para gano'n na. Sinabi yung pagkain, kung malinis yun. Kasi yung hindi malinis, hindi talaga sa mga consider na pagkain. Technical yun, pagdating sa New Testament. Kaya ang nag-uusap doon, yung mga malsyon, na mga Christian, yung mga disipulo, na sila ay sanay na, alam na nila kung ano ang pagkain. Yun lang pagkain. Ang sabi kasi dito sa verse 19, sa ganito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. So ang connotation, pwede nang kainin ang baboy. Yung lahat na. Parang Yung lahat. At saka ang akala nila, si Kristo ang akala nila 719, si Kristo ang naglinis. Kaya nagsasalita dyan si Kristo eh. Oo. Ganito pala yan. mas maganda man. Ang salita pa lang, ito'y nilalabas sa tapunan ng dibig, yung nagsasalita si Jesus. Yung naglilinis ay yung may tiyan, yung bituka ang naglilinis. Proseso yan. Pinaliwanag ko nga kanina, Dick, na wala ka na. pinaliwanag. Halimbawa ko, kumain ako ng kagaya ng minanang turo ng mga pariseo na hindi naghugas, narumihan yung tinapay. Pero pagkain talaga yun, pinahintulot. Kinain ko, ito, nililinis na. Nung kumain, halimbawa akong kumain. Kasi bakit? Dumadaan din sa tapunan ng dumi. Pansinin mo, i-contextualize natin, Sister Eva. Ayon sa konteksto, chapter 7 verse 2, yung mga alagad, marumi pala yung kamay nila. 7, ano yan? Chapter 7 verse 2 ng Marcos, doon pa rin. Mga Ayon sa tradisyon context kasi. ng chapter 7, yung kamay nila marumi. Kumain sila ng tinapay, nadumihan yung tinapay, naging marumi. Yung salitang marumi sa Griego, itong word na ito, na nadumihan, sa Griego niyan ay koinos. Koinos. Yung koinos,
pwede pang maging malinis yun. Pero yung karumal-dumal, Hindi. naturalesa na karumal-dumal talaga siya, hindi na siya pwedeng linisin. Kahit pakuluan. So sa papaanong paraan na yung marumi o yung koinos ay pwede maging malinis. O maruming tinapay, nadumihan, kinain niya. So pagkakain niya, pupunta sa bituka. Isi-separate yun. Yung sustansya, sisip-sipin yun. Yung mga lason, mga toxin, itatapon yun. O di, nandun yung proseso. Saan? Sa amplified digestive system. O di ba? Nabasa natin. O. Kahit sa science, may papaliwanag na nalilinis nga yun doon, nasasala, na-separate, nagiging waste product siya. Yun na yung Yun yung paglilinisan. So hindi si Jesus ang naglilinis. Hindi. Ang naglilinis yung mighty yan. Yung kumain. Oh, yung kumain. At At ang saka- nagsasalita kasi si Jesus. Dapat ang pagkakasabi ay sa ganito'y nililinis ko. Oh, dapat sana ganun. Kasi ang nagsasalita si Jesus hindi naman. Ang sabi ni Jesus, sa ganito'y nililinis niya. O nililinis niya. Ako si Jesus, nililinis niya. Di hindi ako ang naglilinis. Yung mighty yan ang naglilinis. Yung bituka ang naglilinis. O, di ba ganon ang So sa context punto. pinag-uusapan, yung marumi, yung malinis. Oo. Ang pinag-uusapan, yung bromata, naging koinos. Naging koinos. Naging koinos. Yung alalahanin natin, yung word na koinos, pwede pa siyang maging malinis. Mamaya, tatalakayin natin yan. Mas Pero ang pag-usapan pa question natin. is, ang pumapasok sa katawan ng tao ay hindi nagdi-defile sa tao. Hindi nakakaawa. Oo, yung hindi, yung kung ano Tama. yung lumalabas, yun ang Yun ang nagpaparumi. nagdi-defile sa tao. Yung Diba? Tama. Oh, linawin natin, sister, na ang pinag-uusapan ditong pagkain, walang karumal-dumal dito. Walang karumal-dumal. Tinapay na nadumihan. O kaya pagkain na pinaintulot ng Diyos. Kaya lang nangyayari na sinasabi ng iba na pwede naman kasi hindi naman yung nagpaparumi, pwede na ako kumain ng baboy. No. Hindi nga nakakalulati. Hindi nakakalwala tayo sa Diyos yun. Saka pinagbawal niya yun eh. Pinagsama-sama. So, ibig Ang marumi ditong tinatawag, yung kagaya sinabi ni Brother Alex na umawak sa pagkain na hindi nagugas Oo, ang ang kamay. gusto kasi Narumihan. nagugas. Naging koinos. Diba? Mamaya, mas So, tatalakayin. ibig sabihin pa nun, kung sasakyan natin yung argumento nila, ibig bang sabihin, yung mga dating tao, hindi pwedeng, pinagbawal silang kumain ng karumal-dumal. Then sa mga bagong tao, sa generation Pwede na. natin. So, ang pwede. mangyari, double standard. Oo. Diba? Halimbawa, ganito. O, kumain ka ng baboy. Opo. Anong testament ka nabuhay? Old Testament? New Testament? Yung Old Testament, ay, sunog ka. Ikaw, New Testament, libre ka ligtas na. ka. Ay, double standard. Oo. Walang Hindi, ganun. hindi. Magiging ano naman yun. Mali yun eh, di ba? Yung logic doon. Oo, yun yung Magaling logic ko yung verse 3 ko. Oh. Nasa verse 3, sapagkat ang mga Pariseyo at ang lahat ng Hudyo ay hindi nagsisikain kung hindi muna maghugas na maingat. Oh, yan nga sinabi ko kanina. Pinangahawakan ng salit-salit. Yan ang sinabi ko, Brad, kanina. So yun yung ano ng Hudyo. Ngayon, may question si kapatid. Sak Ano yung tanong mo? mga dalubhasa sa kautusan ni May Moises. nagtaas ka ng kamay. Mary Joy? Mary Joy? Anong tanong mo, Mary Pero Jo? teka, linululog pa yung So, pagkain. kung hiniisip mo pa yan, balikan natin yung tanong ni sister. Ang tanong ni sister doon sa chapter 10 verse 15. Ito yung chapter 10 verse 15 eh. Hindi, yung sabi ng boss mo, nilinis na. Ito yon, basahin natin. 10:15 ng Acts. 7. Kay Cornelio. Ay, gawa. Chapter 10. 10:15, sige pa. Verse Sige. 15. Kung ang pagkain daw lumilinis sa katawan ng tao, paano naman yung junk foods? Yung Junk foods. junk foods. Junk na, no? Basura yun ah. Junk na. Kasi namin sa Hudyo, kasi Ha? What's Oh, it, ate, bago sagutin ni Brother Alex, alam mo, kapag ganito Mataas kasi yan, preservatives niyan. kahit yung mga magulang natin na kahit yung mga hindi mananampalataya, pinagbabawalan yung mga anak kumain ng ganyan. Bakit? Sa pangalan pa lang, junk food. Alam mo kung bakit delikado ang junk Ginagawa foods? nating basurahan yung tiyan natin. Alam mo kung bakit junk siya? Ang taas ng chemical, preservatives, ang taas ng sodium, Wala ka sira na, ang kidney mo. wala ka ng vitamins makikita Sira ang doon. kidney mo. Kaya, Pero masarap, no? process. masarap siya. Kaya ang process mo, hindi talaga siya maganda. Pala ginawa siya ng junk. Sige, Oh. basahin natin, 7:15. Sige. 7:15?
At 7:15, 10:15. Kamali. Okay. Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Isa Ito pa yung talata ng boss mo. Isa pa Ito yun itong kontrobersyal. Diba, sabi ng boss mo, nilinis na yan. O, ito yun. Ayan, sasagutin natin to. Kasi ito yung talagang pinaka-ano nila eh. Ano ba pinaka-famous nila na text na. Common ano nila yan. Itong ginagamit, Common argument. Ano, komentaryo. itong ginagamit ng gate pass ng mga kumakain ng bawal. Pero may pangontra tayo dyan. Ngayon, anong Balik sa ang gagawin natin Korte. dito para hindi tayo malito, i-contextualize natin to. Kasi ang ginagawa nila kasi nagpo-proof texting sila eh. putol-putol. Proof text. Pero mali pala yun. Dapat pala, i-contextualize natin. Kung ano yung nasa context, doon natin maiintindihan ano yung pinupunto ni Pedro. Sabi niya, tayo daw ay sumusunod sa Biblia, sumusunod kay Kristo. Pero bakit daw hindi tayo kumakain ng, yun nga, Oo. na nilinis na ni Kristo, ang sabi daw. Mas maganda-ganda pang katwiran yun. Mas matinding ganitong katwiran. Kayo kasi sumusunod sa Old Testament eh. Nasa New Testament na tayo. Mas matinding katwiran yun. Kayo kasi Old Testament kayo. Ano kayo? Nag-aala Hudyo, hindi naman kayo Hudyo. Diba ganyan? Yan naririnig. Luma na nga yan, lumang tipan na nga yan eh. Hindi naman matatangos ilong nyo, mga pango naman kayo. Ang mga matatangos ang ilong, mga Israelita. Ganon, di ba? Lalaitin ka pa eh. Pero nasa New Testament na tayo. Nilinis na sa New Sabi nga Testament. diba, Diyos anak na tayo eh. Oo. So, verse 13 pa lang, isa. Sa Acts. Oh, yun na nga. I-contextualize natin to. No? Ito kasi, ang kwento na ito ay walang iba kundi si Cornelio at saka si Pedro pala ito. No? Yun. Ngayon, ito si Cornelio, ano siya? Romano. Hintil siya, oo. Romano siya. Na-convert siya sa Christianity. Captain pa siya? Centurion. Centurion siya. Centurion. May mataas na katulad. Mataas na Ibig sabihin, mataas ng uri ng sinturon. mataas na katungkulan. Leader yan, ano? Italy siya. Ha? Ilulusot talaga. Italy, oo. Meron daw kwento dyan eh. Oh, Italy, verse 1, verse 1. Made in Italy. Oh, may Italy nga. Meron pala akong sinabi daw ni Ma'am sa AP yung dati daw yung parang ano natin, tribo ng German yata yun, yung sumugod daw dun sa Italy. Tapos ang naging nasira daw lahat ng gusali, tapos ang naging takbuhan nila yung simbahan. Tapos yung naging takbuhan ng simbahan, dahil ayun lang daw yung pinakaligtas na lugar at ayun lang daw yung di sinisira. Tapos isang may mga scientist din na tumututol doon na ang Earth daw kasi sinasabi sa simbahan, ang Earth daw ang sentro ng universe. Pero ayon daw sa teorya ni Nicholas Copernicus, yung sun daw talaga ang pinaka-sentro ng universe. Ay doon daw umiikot yung Yan. Sino nagsabi niyan? Saan? Hindi, kasi sa Italy na eh. Napunta na sa Italy. Balik ulit tayo sa kay Original. Pagandaan mo yun, no? pagandaan natin yan. Sa science yun sa kanya. Dito muna tayo sa kalusugan. Pero same din, no? Oo nga. Oo. Dito muna tayo sa sa kalusugan, no? Ganito kasi ang sabi sa verse 10, siya'y nagutom. Nagutom si Pedro. Siya'y nagutom at nagnais kumain. Subalit samantalang inihahanda nila ito, nawalan siya ng malay. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng panaginip. Nawalan siya ng malay. Verse 11, at nakita niyang bumukas ang langit at may isang bagay na bumaba tulad ng isang malapad na kumot at ibinaba sa lupa na nakabitin sa 4 na sulok. Ayan, pansinin nyo ha. Naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at mga gumagapang sa lupa at mga ibon sa himpapawid. Ayun. Ngayon, pag-uusapan natin, ganito pala yan. Dumating sa kanya ang isang tinig. Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Yun, magpatay ka. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Verse 15. Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Verse 16. Ito'y nangyari ng 3 ulit
at ang mga bagay ay agad binatak pataas sa langit. Verse 17, ito ang sagot, kapatid, sa verse 17. Samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita. Ayun. Pangitain lang pala yun. Hindi yun literal. Sila kasi hindi nila diretso pagbasa. Oo, diretso. Texting. Hanggang ano lang sila na Oo. hindi na yan ano marami. Oo. Ito pala, ayon sa konteksto, hindi ito literal na ipinapakain, kundi pangitain ito. At yung pangitain na ito, may pakahulugan. Kasi ang linaw, sabi samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain na kanya nakita. So, ibig sabihin, ganito pala yan. Yung pangitain na nakita ni Pedro from verse 11 to verse 16 ay may mga kahulugan. Ibig sabihin, ganito pala yan. May kahulugan, ano ibig sabihin ng 3 beses na binatak? May kahulugan, ano ibig sabihin ng tumindig ka? At magpatay. May kahulugan, ano ibig sabihin ng magpatay ka? May kahulugan, ano ibig sabihin ng kumain ka? May kahulugan, ano ibig sabihin ng marumi? May kahulugan, ano ibig sabihin ng karumalduman? May kahulugan, ano ibig sabihin ng 3 beses? May mga kahulugan pala ito, Sister Eva. Oo. May mga kahulugan pala yan. Hindi porke nabasa mo lang ang nilinis ng Diyos ay wag mo ituring na marumi, pwede mo nang kainin. Hindi pala ganon. Pero naguguluhan si Pedro? Yung nga, naguguluhan si Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita. Ibig sabihin, hindi naguguluhan si Pedro, bakit ipinapakain ng Panginoon sa akin? Hindi doon naguguluhan si Pedro. Naguguluhan si Pedro kung ano nga ba ang kahulugan ng pangitain nakita ko. Nakuha niyo mga kapatid? Yung boss niya hindi naguguluhan. Ano? Malinaw na sa boss niya. Ay, Sa boss niya. Hindi niya kasi binasa yung verse 17 eh. Ang bilib ako kasi doon. Pero kumakain ng seafoods. Kasi yung boss niya malinis. Kumakain ng seafoods. Sister. Dapat hindi. Sister. Kasi hindi, yung boss mo, Ay, masarap na eh. hindi, yung seafoods, di ba? Kasi sinasabi dyan nilinis yung yung sa gawa 10, 15. Ang sinabi lang naman doon, ang sinabi lang na nalinisan doon, yung lumilipad na sakay naglalakad eh. Hindi kasama yun nasa tubig. Sa tubig eh. Umuusad. Hindi kasama yun sa tubig. Ang pinag-uusapan lang, yung umuusad at yung lumilipad. Lahat ng Ngayon, hindi nga ni lahat eh. Ayun, pakinggan mo Pakinggan mo, verse 12. Naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at mga gumagapang sa lupa at mga ibon. Hindi kasama yun sa tubig. Wala. Ang nilahat, yung umuusad at yung lumilipad. Ang tanong ay, ba't ka kumakain ng alimasag? Hindi naman kasama dyan. Di ba? Napansin mo ang argumento? Pero bilib ako sa amo niya. Bilib ka? Oo. Ba't ka mabilis? Akalain mong pangitain pa lang, kainin niya na. Sabagay, oo. Akalain mo malinaw na sa kanya si Pedro, magulo ka? Oo. Ngayon, ganito pala ibig sabihin yan, iisa-isahin natin. Verse 28. 28. Sige. Sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi ipinahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ng isang tao na marumi o karumalduman. Yun, Hindi naman palang tao pala ang binabanggit. Hindi pala hayop. Huwag kong tawagin ang tao na marumi o karumalduman. O doon na intindihan hindi na naguluhan si Pedro. Ang ginawa naman ng boss mo, kinain niya yung alimasag. Mali Dito, malinaw. Sabi ni Pedro, malinaw na sa akin na hindi ko dapat tawaging marumi ang sinumang tao. Hindi sinabing hindi ko dapat tawaging marumi ang baboy. Ngayon, hindi lang pangitain ang kinain ng amo niya. Pati tao. Pati tao. Kumakain pala ng tao yung amo mo, kapatid. Malupit, hindi lang pangitain. Yung point kanina, hindi makakain si Pedro doon. Cannibal na. Ngayon, ganito pala yan. Cannibalism. Inulit pa Nakuha yan niyo mga kapatid, Ganyan ba ito? Ngayon, ganito pala yan. May mapapansin tayo dito na
3 beses binatak, pataas. Ano ibig sabihin nito? Basahin natin. Ganito ang sabi, no? Basahin ulit natin. Naroon. Verse 16. 16. Ito'y nangyari ng 3 ulit at ang bagay ay agad binatak pataas sa ano langit. ibig sabihin ng 3 ulit? Verse 18. Tumawag sila. Verse 19. Verse 19. Samantalang iniisip ni Pedro tungkol sa pangitain, sinabi sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 taong naghahanap sa inyo. Ayun, Sister Eva. Yung pala yun, 3 beses binatak sa langit, di ba? 3 tao pala yun. Ngayon, ano naman ibig sabihin ng magpatay ka, Pedro, at kumain? Ano ibig sabihin ng kumain? Isa-isayin natin yan. Ano ibig sabihin ng marumi? Ano ibig sabihin ng karumal-dumal? Isa-isayin natin yan. Ano ibig sabihin ng magpatay ka? O, ganito yung pagpapatay. Sa Roma 6, Wala siyang magya. ganito ang sabi, sa Roma 6, Roma 6. Wala siyang magya. Roma chapter 6 verse ano? Verse 4. Verse 4. Kaya, Verse 3 muna. o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Verse 4. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay muli mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo'y naging kasama niya sa nakatulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Verse 6. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Yung pala yun. Kasi ganito pala yan. Tingnan ninyo. Buong context ng chapter 10 ng Gawa. Yung unang kabanata from verse 1 to verse 33. Ang title, si Pedro at si Cornelio. Pero dito sa pangalawang pag-uusap, from verse 34 to verse 43, pangangaral ni Pedro. Pagdating naman sa verse 44, verse 48, pagbabautismuhan na yan. So, nakita nyo yung punto na ang ibig sabihin palang magpatay ka, paano ang pagpatay? Ganito pala ang pagpatay. Epeso, basa. Epeso. Tingnan po bayad ka ba sa akin? Epeso chapter 2. Ay. Magkano? Epeso chapter Magkano? Epeso chapter 6 verse 17. 6:17. Sige. At taglayan ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So, paano ang pagpatay, mga kapatid? Ganito pala yan. Nabasa natin sa verse 17, yung tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yung pangangaral ni Pedro, pagkatapos niyang mangaral, nahikayat, saan ang punta? Sa pagbabautismuhan na. Pero bago mo siya bautismuhan, pangangaralan mo muna siya. Ano ang gagamitin mong pangangaral? Bible, yung salita ng Diyos. Yung tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, tabak yun. Yun yung ipangpapatay mo. Ayan. Oh. Kaya nung sinabi kay Pedro, magpatay ka, ang ibig sabihin nun, mangangaral ka. Yun ang ibig sabihin pala noon. No, magpatay ka, Pedro. Paano pagpatay? Ito pala yan, pangangaral. Ano yung paraan ng pagpapatay? At ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ngayon, napansin natin sa Roma 6, dinahandahan natin, na yung palang pagbabautismo sa'yo ay sumisimbolo ng kamatayan ni Kristo. Diba? Magpatay ka, Pedro. Ibig sabihin, pag binautismohan po siya, pinapatay mo ang dati niyang pagkatao. O, di ba? Malinaw sa Roma 6.
Balikan natin yung Roma 6. Ayun, no? Roma 6 verse 7. Roma 6 verse 7. Sapagkat ang namatay na ay ligtas na sa kasalanan. Oh, di ba? Sapagkat ang namatay na ay ligtas na sa kasalanan. Paanong paraan ng pagpatay? Pagbabautismo. Yung pala yun. Pakikiisa sa kamatayan ni Kristo. Oo, yung pala yun. Ngayon, ano naman ibig sabihin ng kumain? Magpatay ka at kumain. O, ganito ang sabi sa Juan 6. Chapter 6 verse 56 ng Juan. Ito ang sabi. 1:6 ano? Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako ay sa kanya. Sa ang Biblia, ang magandang balita, Biblia version, ang mababasa, sapagkat ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, ay may pakikisama sa akin. Sa English ay fellowship. At ako ay sa Ganito kanya. pala yan. Magpatay ka at kumain. Ibig sabihin yun, magbautismo ka, mangaral ka, magbautismo ka, then makipag-fellowship ka, mag-nurture ka. Kaya nga meron tayong nurturing. Yung pala ibig sabihin noon, magpatay ka at kumain. Nananatili. Bakit? Kasi pag hindi ka kumakain kay Kristo, wala kang pakikisama. O, nako, yun. Kailangan may pakikisama ka. Yung pala ibig sabihin, merong fellowship. Nangyari ba yan sa gawa? Nangyari yan. Basahin ulit natin yung gawa, Jis. Gawa, Jis. Gawa 10:32. Gawa 10:32. Magsugo ka sa Jopa. At 34 pala. 34, nangaral si Pedro. 34. Nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang naunawaan ko na walang kinikilingan ang Diyos. Ayun. Pagka fellowship ka, nakikisalamuha ka, wala kang kinikilingan. Kaya mga kapatid, yun yung nasa context. Ang ginagawa kasi nila, porque may nabasa lang, ang nilinis ng Diyos, ay pwede na palang kainin. Kainin na natin yung baboy. Hindi pala ganun. Ha? Yung pinag-aaral natin, napakagandang lesson na to. Napakagandang pagbalita ito. Sa gawang ni Pedro. Isa-isa sa kasi pang-ibanghelyo yun. Yung pinaka-mensahe nito. Ganun pala yun. Ibig sabihin, cross-cultural yun. Ibig sabihin, lahat ay included para sa kanila. Wala nang hintel, wala nang ano dun. Wala nang Hudyo, walang hintel. Ibig sabihin, meron kang fellowship. Sa tao yun. Kasi yung discrimination kasi yung Hudyo, di pwede makipag-communicate sa hintel. Kasi sa kanila, marumi. Pagka magiging marumi ka kasi, yun yung punto doon. Kaya nga tinawag na ang nilinis ng Diyos ay wag mong ituring na marumi. Ngayon, mas lalaliman pa nating pag-aaral. Ganito yung mas malalim na pag-aaral. Meron pang mas malalim na pag-aaral to eh. Ganito. Basahin natin ha. Chapter 10 verse 11 ng Acts. Basa? Sige. At nakita niyang bumukas ang langit at may isang bagay na bumaba tulad ng isang malapad na kumot na ibinababa sa lupa na nakabitin sa apat na sulok. Verse 12. Naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at ang mga gumagapang sa lupa at ang mga ibon sa himpapawid. So, i-imagine nyo sa inyong isipan, lahat ng uri ng hayop na may apat na paa, ibig sabihin doon, naghalo-halo yun. Malinis at karumal-dumal na hayop. Naghalo-halo yun. Magkakasama lahat. Halimbawa, baboy at kalabaw. Nagsama-sama sila. Lahat ng uri, yan o. Napansin ninyo? Ngayon, eto pala yan. Kasi ang katwiran kasi nila, ay nilinis na pala ang baboy. Pero alam nyo, sa totoo lang, ipagpalagay na hayop ang nilinis dyan. Pero hindi pa rin baboy ang nilinis dyan. Pansinin ninyo. Verse 14. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Di ba ang sabi sa verse 13? Dumating sa kanya ang isang tinig, tumindig ka Pedro, magpatay ka at kumain. Tapos nangatwiran ngayon si Pedro, sabi ni Pedro. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Anong punto ni Pedro? Since
pagkabata niya, hindi talaga siya kumakain Pero ng may translation marumi. na- Sandali lang kapatid. Oh. May translation na simula pagkabata, pero hindi dito naman yun. Oh, hindi, sa Magandang Balita Biblia version. Doon yun. Oo. Simula pagkabata. Oh, simula pagkabata. So, ang puntos ay, since birth, hindi talaga kumakain ng karumal-dumal Kailanman. o marumi. Dito, kailanman. Ngayon, sumagot ngayon, verse 15. Muling dumating sa kanya ang tinig sa kalawang pagkakataon. Ang nilinis ng Diyos ay huwag ninyong ituring na marumi. May napansin kayo? May napansin ka? Wala kayo napansin? Oh, ito, para mapansin ninyo ang katwiran ni Pedro, kailanman hindi siya kumain ng marumi at karumal-dumal. Ano ang sagot ng Diyos? Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Oh, bakit kay Pedro dalawa ang banggit niya? Marumi at karumal-dumal. Eh bakit ang Diyos nun sumagot na isa na ang katwiran? Kay huwag mong ituring na marumi. Hindi niya sinabing huwag mong ituring na marumi at karumal-dumal. Ito pala ang punto. Yung word na koinos, Greek word, pag tinagalog mo yan, ito pala yan. Malinis siya. Humalo siya sa marumi. Koinos siya. Pero yung karumal-dumal, kahit anong gawin mong linis dito, hindi siya pwedeng luminis. Marumi talaga siya. Ang napansin ninyo, verse 12, lahat ng uri ng hayop naghalo-halo, nagsama-sama. May kalabaw at may baboy. Nagsama sila. Ngayon, ang sabi ni Pedro, kailanman hindi ako kumakain ng marumi at karumal-dumal. Ibig sabihin, hindi ako kumakain ng koinos at akatarton. Ang sabi ng Diyos, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na koinos. Ibig sabihin, ang pinapakain ng Diyos doon, koinos. Ibig sabihin, yung baboy o yung kalabaw na humalo sa mga baboy, yun ang nilinis ng Diyos. Hindi ang baboy. Which is nagme-make sense dun sa konteksto. Oo, nagme-make sense dun. Hudyo sa mga hintil. Di ba? Anong punto? Yung hintil, Hudyo ako. Di ba? Humalo ngayon ako sa hintil. Naging koinos ngayon ako. Pati siya naging koinos siya. Pero pwede siyang maging luminis. Sino yung koinos na tinutukoy? Yung hintil. Naku, yung mga kapatid. Ngayon, ang katwiran kasi nila, ang baboy, nilinis na. Pero kung susundan natin yung argumento mo, hindi pa rin talaga baboy ang nilinis. Ang nilinis dyan, yung koinos pa rin, yung bromata pa rin, bromaton pa rin, na humalo sa karumal-dumal. Ano yung bromata? Yung malinis, naging koinos. Pag sinabing bromata, malinis. Pag sinabing koinos, malinis, na naging marumi. Nahawaan. Pero pag sinabing akatarton, hindi na talaga to pwedeng linisin. Wala ka talagang makikita malinis sa marumi. Naka yung mga kapatid. Ang talata ba yun? Wala kang makikitang malinis sa marumi. Sa Job. Sa Job. Chapter ano po yun? May connection pala yun. Diba sinabi nyo, yung baboy din linis. So, connection nun, parang yung baboy, kahit nilinis man ng tao, parang pumupunta pa rin sa pagkakas. Tama ba? Tama. Kasi nasa Pedro mababasa yan eh. No, nature na yan eh. Kasi yung bituka ng baboy noong unang panahon, hanggang ngayon ganun pa rin eh. Wala naman nagbago. Baboy pa rin. Lalo yung dinuguan. Dinuguan, hindi siya pwedeng kainin. Verse chapter 15 ng Acts. Basahin natin. Bagong tipan tayo, chapter 15 ng Acts. Bakit hindi pwede ang dugo? Dinuguan. Baboy ka talaga. Tapos sinasabi ng doktor, healthy daw. Sinabi ng doktor yun? Kasi baka yung baboy. Kasi parang hindi tama yung... Tapos sa scientist naman, nag-post sa FB, parang microscope niya na mayroon daw talagang mag-defense. Oo, meron. Yun nga. Mas naniniwala pa ako sa scientist kaysa sa Chapter 15 verse 20 ng Acts. Bakit hindi pwede kainin yung dugo? Sa halip ay sumulat. Bagong tipan. Sige. Ano yun? Sa halip ay sumulat 15 sa kanila. Chapter 15 verse 20. Acts. Basta? Chapter 15 verse 20. Kung di sumulat tayo sa kanila, yun ba yun? Sa halip ay sumulat tayo sa kanila na sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos-Diyosan
at pakikiapid at sa anumang bagay na binigti at At sa sa dugo. dugo. So pinapaiwas. Kaya hindi tayo kumakain. Kumain ka ng balot? Yung dugo kasi Huwag kapatid, ka na kumain ng balot. Binigti yan. yung dugo kasi kapatid, Binigti yan, kapatid. yung dugo, buhay yan eh. Parang buyo. Kaya hindi siya simbolo ng buhay. Tama, simbolo ng buhay. Parehas siya dun sa Biblia na yung sinasabi dito. Pero sa ibang religion, parang parehas sila nito. Yung hindi ka pwede, di ba, halimbawa, kapwa, dugo yung may na-discrush, halimbawa, gano'n. Tapos mag-donate ka ng dugo, hindi Ay, sa saksi ni Jehovah yun. Sa saksi. Transfusion.